Ang natutunan ko po noon, nung share ni Pastor Nicky last week at last week, anong Wednesday, is meron daw pong nawala sa ating mga tao na original na binigay ng Diyos. Amen? At ito raw yung kailangan na malaman ng bawat isa. Every time we will share the word, kailangan ng target natin is maintindihan ng bawat isa na merong nawala na muling ibinalik ng Diyos sa atin. So ito raw po yung territory, ito raw po yung glory at ang authority. Nawala po yan, authority or power. Nung nagkasala ang tao, nawala ang teritoryo sa Garden of Eden, binigay ito yung teritoryo nila, nawala yung kalwalhatian ng Diyos, nalaman nila na sila'y hubad. Kasi yung glory ng Lord yung talagang nag-cover sa kanila eh. Kalwalhatian at nawala yung authority. Ito yung sabi ng Diyos na you will have dominion. Ito yung sinashare ni Pastor Nicky kanina. Nawala po yan nung nagkasala ang tao, pero purihin ang Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Woo! All hail King Jesus. Thank you, Lord. Dahil sa Panginoong Jesus, yung grace ng God umabot sa atin. Siya ang nagbayad sa mga kasalanan natin. Siya yung namatay. Siya yung pinarusahan para maibalik sa atin yung mga nawala. Ano yung nawala? Territory, glory, at authority. Namatay ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Tayo'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan, pero hindi po nagtatapos yun doon. Ang pagiging born again Christian, hindi nagtatapos nung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, tapos na, hindi po yun. Sabi doon, yung pagtanggap sa Panginoong Jesus, ito lamang daw po yung pintuan. Sino po rito yung in-invite sa isang event na nag-enjoy na lang doon sa pinto? Kailangan nating pumasok. Yung pagpasok natin na yan, ito po yung binalik sa atin na teritoryo ng Diyos, glory ng Diyos at kapangyarihan. Hallelujah. So pinag-usapan po namin yan nung Wednesday. So yun na, meron ka ng teritoryo, meron ka ng glory ng Diyos, meron ka ng kapangyarihan. Ngayon naman, pag-uusapan natin, managing your territory in the kingdom of God. Ano po ba yung teritoryo nating mga tao? Pinag-usapan po namin yan nung Wednesday. Ang territory mo, bukod doon sa bahay mo, bukod doon sa pamilya mo na teritoryo mo, bukod sa mga ari-arian mo na teritoryo mo, your territory, kung saan naaabot yung presence mo, yung influence mo, that is your territory. Amen? Kaya nga sabi ko, meron tayong mga kapatid dito na mga influencers. So, hallelujah. The more influence you have, the more territory you have. Amen? Kaya nga we should be responsible. Kung hindi ka man influencer, hindi ka man social media influencer, whatever, meron ka pa rin nagagawang influence sa paligid mo. Do you believe that? Wherever you are influencing someone. Whether at home, whether at work, whether at school, even in public transport, makikita ng tao yon. Sabi, binabasa tayo ng tao. Amen, no? Hanggat saan nakikita, nararamdaman yung presensya mo, we need to be responsible because that is your territory. Whew. Now, ito, pag-usapan natin to. Sabi sa 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10, there was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. So ito po si Jabez, ang pangalan niya literally means pain. Sakit, pinanganak sa sakit. So can you imagine that? Tinatawag ka, pain! Parang sa Naruto lang maganda yun eh. So yung, lumaki siya na ganun. Pero sabi, bagkus na ganun yung pangalan niya, ganun yung tawag sa kanya ng mga tao, he was more honorable than any of his brothers. So gusto ko pong sabihin po sa inyo dito, your past does not determine who you are. Kung ano man yung pagkakilala sa'yo ng tao, hindi yun ang magdidikta kung anong pwedeng maging sino ka. Amen? He's still more honorable. He was the one who prayed to the God of Israel. I really love this prayer. Oh, that you would bless me and expand my territory.
Please be with me in all that I do, and keep me from all trouble and pain. And God granted him his request. Can we all bow our heads down and let's all pray? Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for this wonderful morning that you have given us, Lord, na maramdaman na naman ang iyong wagas na presensya, maramdaman ang iyong yakap. Thank you, Lord, for sustaining us the whole week. Thank you for the blessings, for the protection, O Lord. And once again, Lord, in this very moment, inihingi ko po ang inyong pangunguna, ang inyong kaluwalhatian lamang ang makita ng mga kapatid ko, revelation na nagmumula lamang sa iyo ang marinig po nila. Lord, I rebuke all the works of the evil one in this place para hindi makapasok ang iyong salta sa mga kapatid kong ito. And let the word saturate sa puso ng bawat kapatid kong ito. Marami pong salamat sa inyo pong papurit pagsamba. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So before po ako, meron po akong 3 points. Pero bago ko po pumunta doon sa points ko, meron po muna akong onting introduction about territory. So, you can never ask God or anyone to expand kung anong meron ka, yung territory mo, kung ano yung current na meron ka, ay hindi mo na ma-maximize. Amen? How can someone, kunwari may boss ka, Lord, ay boss, ano ba to? Dagdagan mo naman yung trabaho ko, dagdagan mo naman yung ano ko. You can never ask someone na ganyan kung yung mismong nasa iyo, hindi mo na ma-maximize. Amen? Especially kay Lord. How can you ask God to expand your territory if the given territory na meron ka ngayon ay hindi mo naman na ma-maximize? Amen? So, first and foremost, we need to be faithful in our given territory. In your family, in your workplace, in anything na abot ng influence mo, you need to be faithful. Tapat. Why? Dahil sabi sa Luke chapter 16 verse 10, whoever can be trusted with little can also be trusted with much. Tandaan niyo ito mabuti mga kapatid. Kaya huwag kayong masyadong malulungkot, huwag kayong maiinggit sa ibang tao na sila'y nananagana na. Hindi po ganun yun. Whatever little you have right now, just prove your faithfulness dyan. No complaining, no murmuring. Instead, just do. Do your best. Be excellent in everything that you do. Kung saan ka man dinadala ng God ngayon. Sabi ko nga kanina sa devotion namin, walang problemang mangarap ng malaki. Walang problema na mag-desire ng sobrang lalaki. Kayang ibigay ng God yan. Walang problema doon. Siguraduhin mo lang na kung nasaan ka muna ngayon, you're living your life diyan for the glory of God. Because God will never give you something that you cannot handle. Amen? Kaya minsan nai-stuck yung tao. Nai-stuck na lang sa kasi ang tagal-tagal nang hinihingi kong breakthrough kay Lord, ganyan-ganyan. Kapatid, sabi kanina si Edison, meron pang kailangan i-conquer doon sa territory na meron ka. Ano yung mga yun? Ano yung mga kailangan mo i-conquer sa territory meron ka? Masamang ugali mo, mga bad habits, whatever, masamang motibo, masamang isip. You need to conquer that. Amen ba? Oh, hallelujah. Sabi ko nga kanina, sa totoo lang, nag-iiba-iba lang naman ang terminologies. Lumalalim-lalim lang naman eh. Pero sa totoo, doon pa rin, babalik pa rin doon sa pinaka-basic eh. Talagang level up lang ang church natin, medyo lumalalim-lalim lang eh. Pero kung susumahin mo lang, papasimplehin mo lang, napakasimple lang. Live by faith. Live doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Sumunod sa Diyos. Hallelujah. Maging mabuting tao. Now, in whatever territory that God has given you, alam mo, ito pa isa. Territory is not just something na possession, whatever, ganyan. Alam niyo ba na even your situation right now, even yung hindi mo gustong sitwasyon right now, could be your territory? Lord, bakit mo ko dinadala sa ganitong sitwasyon? God has put you there for a reason. May dahilan ng Diyos kung bakit nandyan ka ngayon sa sitwasyon mo ito. Bakit nandito ka sa difficult area mo ngayon? God has a reason and a purpose.
And all you need to do is to prove your faithfulness. Like Joseph, hindi niya gusto na maging alipin sa Ehipto. But still, ginalingan pa rin niya. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 4:2, now a person who is put in charge as a manager must be faithful. Sabi kanina ni Pastor Nicky na God has given us dominion. Ano rin ibig sabihin ng dominion? To rule, to manage, to govern. Amen. So lahat tayo binigyan ng Lord ng our territory to manage. Our God, our Jesus is what? King of kings. Naiintindihan po ba natin yan? Sino po yung king? Si Jesus. Sino yung kings? Sino yung kings? Kaya mo ba tanggapin yan? We are the kings. God has made us both kings and priests. Hallelujah. A royal priesthood. Tayo yan. And if you are a king in your own territory, you need to prove yourself faithful. So that God will expand your territory. Plain and simple. Dinala lang natin sa legal terms. Pero napakasimple niyan. Kapag naging tapat ka kung nasaan ka man, God will promote you. God will give you another thing, another something again, dadagdagan niya ulit. Every day is another chance for us to prove our faithfulness. Do you believe that? Araw-araw. Kaya imbis na yung araw mo, ito na naman, isang araw na naman. Dapat hindi ganun. Every day is a blessing. Amen? Sabi nga sa Reels, tinanong daw, kung bibigyan kita ng, ewan ko, napanood nyo to if I will give you $10 million today, will you accept it, Hill? Yes, of course, definitely. But the catch is, you will not wake up tomorrow. Will you accept it? No. Ano ibig sabihin dito? Your life is worth more than $10 million. Amen? Every day you wake up is worth more than $10 million. So every day you wake up, thank the Lord. This is another day. Another chance. Your breakthrough is closer than you think. Malapit na. Maging tapat lang araw-araw. Minsan, alam niyo ba't lumalayo? Malapit na, then ikaw na naman, mag-murmur ka na naman, mag-ano naman, balik ka na naman. Alam mo yun? Para kayo nagja-chatcha Chatcha. Hey, God is just testing you. Ay, nako. Our life every day is full of tests that we need na ipasa. Mahal ka ng Diyos hindi ka bibigyan ng Diyos ng something na ikasisira mo. Whew. We are being tested in every area of our lives. The way we think, the way we act. Whew. At ang maganda rito, mga kapatid ko, it is between you and God alone. You can fool me. You can fool your katabi. Pwede tayo maglokohan dito. Tama mo ba, no? Pwede tayo lahat magmukhang okay, magmukhang mabait, magmukhang santo. Pwede tayo magmukhang nagka-conquer. But you can never fool God. Alam ng Diyos. Hindi nakikipaglaro ang Diyos sa atin. Kaya wag kang magbanal-banalan dyan for the sake ng mga katabi mong Christian. Wag kang mag-Kristyanuhan dyan para masabi lang na Kristiyano ka. Dahil sabi, ang nakikristyahnuhan at nagbanal-banalan ay mapupunta sa langit-langitan. Hallelujah. Sabi sa 1 Corinthians 4:3, as for me, it matters very little low how I might be evaluated by you or by any human authority. Okay lang kung anong tingin niyo sa akin, husgahan niyo ako sa gusto ninyo, sabi ni Pablo. I don't even trust my own judgment on this point. Kasi sa sarili ko, di ko mapagkatiwalaan sarili ko. Sabi ni Pablo yan. My conscience is clear but doesn't prove I'm right. Oh, kita mo to ha? Minsan clear yung mga conscience natin pero hindi naman ibig sabihin na tama ka lagi. Ang maganda rito, it is the Lord Himself
who will examine me and decide. Question. When God examines you now, anong papasa ba? Papasa ka ba? Hanggat di tumutubo yung buhok mo, bunot ka sa amin ni AJ. Kami yun, oh. Bakit? Para bala, malay mo naman, between you and God, pasado ka. Pero between AJ and sa'yo, hindi ka pasado sa amin. Hanggang di tumutubo yung buhok mo. Tao yan eh. Tama mo ba? Wala tayong magagawa, tao eh. Tingnan mo nga katabi mo, tao ba yan? Eh sabi nga dyan sa first baseman, ultimo yung sarili niya, hindi niya mapagkatiwalaan eh. Kaya minsan may mga ganun, kaya wala samaan ng loob. Pwede ba yun? Ang importante rito, tingnan din natin sabi sa verse, siguraduhin natin na pinagsusubikapan natin na kapag siniyasat tayo ng Diyos, papasa tayo. Amen. Sabi sa Jeremiah 17:10, this is isa to sa pamline ng verse ko eh. I, the Lord, search the heart and examine the mind. Ang Diyos daw laging sinasaliksik ang puso at tinetest yung mga isip natin. Bakit daw? To reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kaya nga sabi, hindi magbubunga ng masama ang paggawa ng mabuti. Hallelujah. Now, grabe namang introduction to. Kailan ba tayo darating dun sa 1, 2, 3? Baka sa next Wednesday na yun darating. Our territory, how to manage our territory. Ito muna, mga kapatid ko. Your mind as your initial territory. Ito muna tayo. Bago yung teritoryo mo sa bahay, bago yung teritoryo mo kung saan, sa influence. Do you know that your initial territory is your mind? Ito ang unang-una, walang galawan sa pwesto. Ito ang unang-unang kailangan nating ma-manage. Your mindset. Kumusta mindset natin dyan? Sino dito yung mga negative thinker? Sino dito yung mga pessimists? Ganyan ako dati eh. Walang nakikitang mabuti. Kahit gawin ka na ng mabuti, may parang ko parang iisipin na baka ginagawa lang niya sa akin to dahil baka may gusto siyang gawin. Masama mag-isip, madumi mag-isip. Puro negatibo, puro complain. Kumusta ang mindset natin dyan, mga kapatid? Because you can never manage your territory if you are already defeated in your mind. Kung sa isip pa lang, talo ka na. Kaya yan yung number 1 na unang-unang sinabi, renew your mind. So that you will be able to test and approve what God's will is. The only way for us to know the will of God is for us na magkaroon ng renewed mind. Ano ba dapat laman ng isip natin? Ano laman dapat ng isip natin? May verse ba dyan? May verse yan. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, doon tayo sa totoo. Amen ba? Huwag masyado mag-entertain ng mga di naman totoo. You should know the truth, what is true, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Palakpakan natin si Lord yan. Thank you, God! Ang linis ng isip. Huwag niyo masyadong isipin yung mga negatibo. Huwag niyo masyadong isipin yung iniisip ng ibang tao sa'yo. Huwag mo masyadong isipin yung mga nangyayari sa paligid. Sabi ko, gusto niyong pumayapa ng onti yung mga isip ninyo, deactivate niyo Facebook niyo. Wala, punong-puno na ng katoksikan yung social media. Sama mo na yung threads, sama mo na yung ano. Yung mga social media ngayon, kahit anong buksan mong ganyan, talaga naman, mababad trip ka eh. Kasi dalawa lang yan, it's either pabor sa'yo o hindi pabor sa'yo.
Yung mababasa mo eh. Pero kung ayaw mo naman, okay lang. If you can manage your mind. Mamaya, abot tayo doon sa number 2. Alam mo, anong bang isip dapat meron tayo? Isa lang, church. Kung anong isip meron si Kristo. Grabe kanina yung example, oh. Ewan ko kung naintindihan natin yun, oh. O nakalimutan nyo na agad. Baka ninakaw na ng ibon. Ano sabi kanina? Si Jesus daw ay hinubad ang kanyang namuhay sa lupa na tao, katulad natin. Pero bagamat siya'y tao na katulad natin, siya'y nakaagawa ng sangkatutak na milagro. Amen ba? Why? Because the authority, marunong siyang gumamit. Now, anong mindset dapat na meron sa atin kung anong mindset meron si Jesus? Wala nang iba. He set an example. Pastor, pwede ba yun? Si Jesus yan eh. Iba-iba naman tayo ng isip eh. Bini nga, 8 lang sila. Iba-iba pa ng isip eh. Ako pa ba? Tayo pa ba? Sabi sa unang Korinto 2:16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino nakakapagpayo sa Kanya? Basahin niya natin sumunod dyan. Ngunit, nasa atin ang we have the mind of Christ. Hallelujah! You have the mind of Christ. You have the mind of Christ. How? How? Because we have the Holy Spirit. And the same Spirit that is in Jesus is the same Spirit that is in you right now. Whew, thank you, Lord. And last, sa aking introduction, in managing our territory in the kingdom of God, we need to be anchored in humility. Dito nagkakaroon ng maraming problema. Why? Because para siyang alam mo yun? Ano tawag na term doon? Yung binigyan ka ng sangkatutak na authority and power, supposedly, para kang tataas eh. No? Siyempre, the more power you have, the more authority you have, the more bossy you will become, the more superior magiging ikaw. Pero dapat, ang nakikita sa atin, ang nailalabas natin is humility. Baliktad talaga sa kingdom ni Lord eh. Dito sa mundo, habang umaangat ka, nag-iiba rin yung lumalaki rin ulo mo, nag-iiba rin yung mindset mo, lifestyle mo, tama ba? Nag-iiba rin tingin mo sa tao, nag-iiba yung Pero sa kaharian ng Diyos, hindi. The more na naiintindihan mo yung authority, yung power na meron ka, the more na binababa ka. Sabi sa Mark 9:35, sitting down, Jesus called the 12 and hello. Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Uy, grabe yun. Sabi sa Matthew 23:12, ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay grabe, principle po yan. Tandaan nyo. In the kingdom of God, prinsipyo po yan. Question. Sa buong Bible, sino naging example na nagpakababa ng pinakamababa? Jesus! Hallelujah! Sinabi na kanina, bagamat siya'y Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagpakababa na parang isang tao. Mas mababa pa nga sa tao eh. Sino po rito yung pinanganak sa sabsaban? Sino rito yung pinanganak na nilagay doon sa kainan ng hayop? Nagpakababa siyang gusto. Hallelujah. Pero naman, sabi rin sa Philippians 2, same chapter, kaya naman, siya naman ay itinaas saan? Sa pinakamataas, sabi. Dahil siya yung nagpakababa ng pinakamababa, siya naman ngayon ay tinaas sa pinakamataas. Thank you, Lord. So, ganoon din po sa atin mga kapatid ko, ha? Yes, you have the power, you have the dominion, you have the authority and the glory of the Lord, but make sure you are anchored in humility. Maghanap ng paraan para makapaglingkod. Ito yung power ng authority ng influence na meron sa atin eh. Tama po ba?
We are servants of all. Whew. Pilipos 2:3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Kasi nakakayabang naman talaga. Amen? Isipin mo, nakalakad ka sa tubig, di ka ba magyabang nun? Nahati mo yung dagat, ewan ko sa'yo ha. Istorya mo na yun hanggang fourth generation. Yung lolo ko, nakahati ng dagat. Hindi ka ba magyayabang sa mga kapangyarihan? Nakapagpagaling ako ng sakit, nakapagpalayas ako ng demonyo. Nakakayabang talaga yun. Pero hindi nga po ganun. Huwag daw po natin gawin yung mga bagay na yun sa pansariling layunin. We can do miracles, not for our own selfish ambition. Sa English po dyan sabi, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. But in humility, consider others better than yourself. Kahit alam mo na mas magaling ka, you will still consider that person better than you. Pwede ba yun? That's humility. Consider others better than yourself. Magandang attitude to. Kesa yung baliktad, you're considering yourself better than anyone, masasaktan ka eh. Alam mo bakit? Kasi definitely merong talagang totoong mas magaling sa'yo. Pero kung attitude mo, kahit na alam mong magaling ka, you're still considering them better than yourself, hindi ka masasaktan eh. Matutuwa ka lang, mapapangiti ka na lang eh. Kaya ko rin yan eh, pero mas magaling pa nga eh, pero hindi, totoo. Ito ang attitude. Let them. At mangyayari dyan, let them approach you. Kapatid, patulong naman. Oh, thank you, Lord. Thank you, God. Ang ganda ng mga principle ng Lord, no? Grabing mga principle yan. Whew. So now, how to manage your territory in the kingdom of God? Sabi po sa Romans chapter 14, verse 17 to 18, for the kingdom of God is not a matter of drinking and eating, but of what? Of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God. Hallelujah. And receives human approval. Win-win. If you are living your life with righteousness, peace, and joy, you're pleasing God, you're getting human approval. Sino may gusto nun? Panalo sa lahat. So, ano raw kailangan natin gawin? We should walk in righteousness, live in peace, and overflow with joy. This is how to manage our territory in the kingdom of God. Number 1, walking in righteousness. So, paano lumakad sa katwiran ng Diyos? Sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So first and foremost, para ma-manage mo talaga yung authority na binigay ng Diyos sa'yo, siguraduhin mo na lahat ng nilalakad mo ay kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa kingdom of God, walking in righteousness is walking according to the will of God in your life. This is righteousness. Paano mo alaman na righteous yung ginagawa mo? Tanong mo muna, kalooban ba ng Diyos to? Dahil hindi lahat ng mukhang tama at maganda ay kalooban ng Diyos. Thank you, Lord. This is walking in righteousness every day of your life. That's why we really need to pray every day. Amen ba dyan? Pray every day, Lord. Ito na naman, Panginoon, isang araw naman, God, may your will be done in my life. Dalhin mo ako, Panginoon, sa mga path na inihanda mo sa akin, Lord. Thank you, God. Sabi sa Kawikaan 4:18, ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Mga kapatid ko po, subukan po natin na araw-araw i-please na magawa ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Psalms 23, verse 3, He leads us in paths of righteousness for His name's sake. God is really leading us in the paths of righteousness. Alam mo, kung ito kung hindi nyo pa po natatry, I really want na encourage you na itry araw-araw.
Araw-araw lumakad sa tama. Araw-araw pilitin gumawa ng tama. Araw-araw pilitin na mangyari sa buhay mo yung kalooban ng Diyos. Dahil sabi diyan, habang ginagawa mo yan, paliwanag ng paliwanag yan. Meaning to say, kapag hindi righteousness ng God ginagawa natin, padilim ng padilim. And you know that. Ay nako, alam mo yan, maniwala ka. Alam mo yan. Hindi natin kailangan magturuan dito. Alam mo kung nalalakharan mo yung righteousness ng God at kung hindi. Alam mo yan. Wala na kailangan magturo sa'yo. Alam mo yan. Tama? So yung mga mahilig pa gumawa ng di maganda rito, alam mo rin yan. Alam mo yan. Kailangan mong piliin lumakad sa kalwalhatian ng Diyos. Have the desire to let the will and purpose of God to happen in your life every day. You need to deny yourself and let the will of God, let the purpose of God. Minsan kasi may mga purpose ang God na hindi natin gusto. Pinipilit natin. Hindi na nga para sa'yo, pinipilit mo pa. Ang dami ng indication na hindi to yung kalooban ng Lord para sa'yo. Pinipilit mo pa din. Dahil gusto mo. Kung alam ninyong si Kristo'y masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din niyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Sino po rito ang anak ng Diyos? Dapat sumusunod daw sa kalooban ng Diyos. And that's walking in righteousness. Akala natin ang righteousness is basta tama. Hindi, ang righteousness po yung kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos para sa'yo? Gusto ko nga yung motto ni Tita Mayan eh. Ano yung motto ni Tita Mayan? Kung kalooban ng Diyos. Totoo. Totoo yun. Kung kalooban ng Diyos, mangyayari. Kung hindi kalooban ng Diyos, di nangyari, hindi sasama loob mo. Amen? Ba't sasama loob mo? Hindi nga kalooban ng Diyos. Pag sumama loob mo, ibig sabihin, kalooban mo yun. Pag pinagpasa Diyos mo ang mga bagay-bagay, kahit hindi mo kagustuhan yung nangyari, hindi sasama loob mo. Di ba yung matatanda, ipagpasa Diyos mo na lang, anak. Totoo naman nga ni. Number 2, living in peace. And I really love this. Ito po yung peace, na totoong peace. Sometimes kasi we think about peace like calmness, walang maingay, nasa spa, may tunog, tung, 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 tung. Ayun yung ano natin ng peace eh. Yung parang walang problema, hindi po ganun ang peace. Peace po ng mundo yon. Ito po yung peace na binibigay ng Diyos sa atin. John 14:27, I'm leaving you with a gift. Peace of mind and heart. Hallelujah. Totoong peace of mind and peace of heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Church, you will really know that you are living in the peace of God kung hindi ka na nababahala, hindi ka na nababagabag, at hindi ka na natatakot. Because you know that God is in control. That's the kind of peace that Jesus has. Saan ka naman nakakita? Sa gitna ng dilim, sa gitna ng dagat, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng alon, sa gitna ng hangin, may isang natutulog sa likod. What kind of peace is that? Isang peace na hindi nababagabag at hindi natatakot. And this is the kind of peace now that Jesus is giving us right now. Whatever storm you have in your life right now. Sabi nga sa kanta eh. Ayun, anumang unos. Ano yung kanta nung nakatuon? G? Bawat unos at pangamba ng kalooban. Tiyak na hindi mo ko pababayaan. That's peace. Peace is not the absence of trouble. Peace is not the absence of
problem. But peace is knowing that God is with you. And He is in control. He will never leave you. He will never forsake you. And that's peace. Whew. Peace in the midst of fire. Like Shadrach, Meshach, and Abednego. Lord, if you put me this, it's okay. So whatever situation meron ka ngayon, hindi maganda, hindi masarap, nakakagalit, nakakaasar, gusto mo nang kumawala. But still, you have a calm heart, a peace of mind, and peace of heart na binibigay ng God. And that's peace dahil alam mo that God is in control. God is with you. Hallelujah. Love it. Anong kailangan gawin? Pag medyo may bumabagabag na sa puso. Minsan kasi hindi natin maiwasan na may lulusot eh. No? May mga lumulusot minsan eh. Kahit sabi mong, relax ako, God is in control. Minsan may lulusot sa puso at isip natin eh. Anong kailangan gawin? May verse din dyan. Sabi sa Philippians 4:6-7, favorite ko to talaga. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Hallelujah! Pag bumagabag na sa puso mo, idulog mo sa panalangin, i-request mo kay Lord. Dahil bakit daw? Ano mangyayari when you do that? And the peace of God, which transcends all understanding. Hindi mo maintindihan kung bakit. Hindi mo malalaman kung bakit. Bigla na lang papayapa yung puso at isip mo. Hallelujah. Because the peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Whew! Lord, in this moment, sa totoo lang, dapat nagwawala na ako. In this moment, Lord, dapat sa totoo lang, nagrebelde na ako. Siguro talaga namang nag-iyak na ako ng iyak. Pero bakit, Lord, ang sarap pa ng tulog ko? Amen? Pansinin nyo to, pag di kayo makatulog, bigyan ko kayo ng isang tip. Pray. Kaya nakakantok talaga mag-pray. Kasi biglang may peace talaga dyan si Lord eh. Manalangin! Amen! Kapag hindi na maintindihan na nangyayari, manalangin! Idulog sa Panginoon. Whew. And I really love this illustration about peace. Sabi natin kanina, yung righteousness, ito yung path. Hey, ito, revelation to. Gusto natin ng revelation, di ba? Pakinggan nyo mabuti to. Yung righteousness path, ito yung daan na kailangan lakaran. Alam nyo kung ano yung peace? Peace is your navigator. Ano ibig sabihin navigator? Rema sa akin navigator ngayon kasi binibinge watch ko yung One Piece. Episode 700 na ako. 400 na. Navigator! Ano yung navigator? Sa isang mga naglalayag, hindi pwedeng walang navigator. Sila yung bumabasa ng mapa. Sila yung naglalaman kung nasa yung terrain, kung saan tayo dadaan. Minsan, may isang path na mukhang diretsyo, pero hindi nila dadaanan yan. Tama? Kasi nakikita yan, alam ng navigator yan, na kailangan nating umikot dito kasi dito may mga ganyan, may mga ganon. Whew! Peace is your navigator. Go where the peace of God is leading you. Wag gora ng gora. Hindi porket mukhang maganda, hindi porket mukhang masarap, hindi porket mukhang tama. Antayin mo yung peace ng Diyos. Sabi ni Pablo sa mga taga-Romans, gustong-gusto kong pumunta dyan sa inyo. Pupunta na ako sana. Kaso hindi ako pinayagan ng banal na spirito. Hallelujah. Hanapin nyo kung nasan yung kapayapaan sa puso nyo. Very plain and simple. You are in the middle of a decision, nag-pray ka kay Lord, hanapin mo yung kapayapaan sa puso mo. Kapag walang peace, do not do it. Kahit mukhang tama. Totoo. Pinag-pray mo kay Lord yan, nililigtas ka ng Lord. God, kasi sayang yung opportunity raw. Maganda raw bigayan dun eh. Lord, gusto ko talaga, Lord. Eh kaso, wala nga eh. Kinakabahan ka. May peace. Bumabagabag yung puso mo. Ngayon, kung may peace naman, listen well, kung may peace naman,
Gawin mo kahit illogical. Even if it defies logic. Saan ka na naman nakakita? Sabi ni Jesus, mamingwit ka, yung unang isda makuha mo. Andyan yung pera, bayad mo sa akin, saka sa'yo. Go, even if it's illogical. Tataka ka na lang, dadalhin ka ni Lord in the right place, in the right time. Right opportunities. Kaya, ay nako. Sabi sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways. Ayun yun eh. In all your ways, acknowledge God first. And He will direct your path, anak. Ano ibig sabihin direct your path? Dinadirect ka, anak, punta ka dito, kausapin mo to. Anak, punta ka dito. Anak, dito ka muna. Direct, kaya nga direct eh. Dito po sa amin sa worship team, pansin nyo, naka-earphone kami lahat. Then, may nagdadirect po. Bagamat nag-practice na kami, minsan may mga kailangan na i-direct. Jay, tahimik mo na. May nagdadirect. And sabi doon, the Lord will direct your path. Hallelujah. And how will you know that God is directing you? Go where the peace of God is leading you. Whew. Number 3, and last na po to. Ay, hindi pala. Hanggang 4 pala. Overflow with joy. Eto na yun. You're walking in the righteousness of God. May peace ka sa puso. What else? Ang natitira sa'yo? But to overflow with joy. Joy is not happiness. Ang joy, hindi po yan kasiyahan lamang. Sabi sa Romans 15:13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Church, ang totoong, ay nako, you have the peace, you're walking in righteousness, even in hardship, you will have joy. Even in pain, you will have joy. Even in breakthrough, you will have joy. Oh, hallelujah. And in pleasing the Lord, you have joy. Joy in hardship, joy in pain, joy in breakthrough, and joy in pleasing the Lord. Sino rito yung naghihirap na masaya pa? Amen. Sa mundo kabaliwan yan eh. But not for us. You have joy. Knowing that God is with us, knowing that God is in control, knowing that ilalabas tayo ng Diyos dito, knowing that the power of God is being made perfect in our weaknesses. That's joy. Sabi si Jesus Christ, by the joy set before Him, endured the cross. Kaya niya kinaya yung cross because there's joy. Ngayon, kakayanin natin lahat ng pinagdadaanan natin kasi may joy. Sarap, pupunta ka dito sa church, nag-worship ka, kala mo walang problema no? Totoo, di ba? Pag nagtaas ka na ng kamay kay Lord, kumanta ka na, kala mo, walang daladalang problemang mabigat eh. Joy. Nehemiah 8:10. Umuwi na kayo. Oh, sila nagsabi ha? Umuwi na kayo at magdiwang. Kumain kayo at uminom ng bagong alak. Oh. Bago ha, Brad, bago. Bigyan nyo mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang nagpapalakas sa inyo. Hallelujah! Oh, palakpakan si Lord dyan. Amen! That's very true! Every time the joy of the Lord comes, lumalakas na naman tayo muli. And that's how we manage the territory na binigay sa atin with righteousness, peace, and joy. And conclusion, and number 4, all being led by the Holy Spirit. Hindi sa sarili natin, sariling lakas, sariling idea. No. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. You have the Holy Spirit will direct you. Last verse. Tandaan nyo to, last verse ha. 1 John 2:27. Gayon pa man, ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu ay nananatili sa inyo,
Hindi nyo kakailangang turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. When you live your life being led by the Holy Spirit will always lead you, teach you everything. Ang sarap na araw-araw nagpapaturo sa banal na Espiritu. Magpaturo ka paano bumuo ng pamilya, magpaturo ka paano sa work mo, sa class mo, whatever you do, sa business mo, whatever you do, let the Holy Spirit guide you. Amen? May natutunan po tayo ngayong umaga. To God be the glory po. God bless you.